Naisip niyo na ba kung ano kaya si Jesus nung bata pa siya, no? Parang kasing edad niyo lang. Tara, silipin natin ang kwento niya. So bakit nga ba siya espesyal kahit nung bata pa? Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. At maniwala kayo, sobrang ganda ng kwento niya, puno ng aral. Okay, para mas maintindihan natin kung gaano siya ka-special, tingnan muna natin kung anong klasing mundo ba ang ginagalawan niya noon. Kasi nung panahon ni Jesus, grabe, ang dami-daming rules. As in, lahat ng kilos mo may patakaran. At ito ay yung tinuturo sa kanila sa mga lugar sambahan simula pa lang pagkabata. Pero dito na ngayon papasok yung pagiging iba ni Jesus. Kasi imbes na sundin yung lahat ng yan, yung mga gawa-gawalan ng tao, ang pinagtuunan niya ng pansin ay yung mismong salita ng Diyos. Yun lang. So ano yung naging parang kompas niya? Yung gabay niya sa lahat ng bagay? Well, simple lang. Isang-isa lang talaga yung basehan niya sa lahat. At dahil dito, syempre napapansin siya. Tinatanong siya ng mga teachers, kahit ng pamilya niya, bakit ka ganyan? Bakit iba ka? At madalas, nagagalit pa nga sila sa kanya kasi hindi niya sinusunod yung mga nakasanayan. Pero ang sagot niya, laging simple lang. Isang salita. Nasa sulat. Yun lang. Ito yung rason niya sa lahat. Nakasulat eh. At ito yung talagang nasa puso niya Pinapakita nito na para sa kanya, mas matimbang yung sinabi ng Diyos kesa sa utos ng kahit sinong tao. Okay, so dahil ganyan yung prinsipyo niya, paano naman yung pakikitungo niya sa ibang tao? Anong epekto nito sa araw-araw niyang buhay? Dito natin makikita yung kabaitan niya. Kasi para kay Jesus, ang pagiging mabuti, hindi lang tuwing may okasyon, hindi lang pag nasa simbahan ka. Para sa kanya, dapat araw-araw, kahit saan. Kayo naman, talagang hinahanap niya yung mga taong may problema, yung mga malungkot, para tulungan. At hindi kailangan ng malaking bagay. Kahit wala siyang masyadong pera, ang ginagawa niya, hinahanap niya yung mga nahihirapan. Kakausapin niya, bibigyan ng pampalakas ng loob, minsan isang basong tubig lang malaking bagay na. At alam niyo ba, minsan kahit yung sarili niyang pagkain, ibibigay pa niya sa mas nangangailangan. Ganun siya kabait. So sa lahat ng bagay, isa lang talaga yung kinainisan niya. Isa lang yung ayaw na ayaw niya sa mundo. At yun ay ang kasalanan. Pero, eto na, kahit ganun siya kabuti, yung pagiging sobrang focus niya sa salita ng Diyos, naging dahilan pa to ng problema. At ang masaklap, sa loob mismo ng pamilya niya. Kasi yung mga kuya niya hindi siya maintindihan. Para sa kanila, ano ba yan? Sumunod ka na lang sa mga pare, sa mga rabay. Yun kasi yung nakasanayan ng lahat, di ba? At bilang mga nakakatanda, iniisip nila na dapat si Jesus sa kanila makinig. At dito, kitang-kita yung pagkakaiba nila, no? Habang yung mga kapatid niya, naiinis na at lito, si Jesus, kalmado lang, sobrang pasensyoso. Para sa kanila, matigas ang ulo ni Jesus. Pero ang totoo, sunusunod lang niya yung kasulatan. At kahit anong gawin nila, mabait pa rin yung pakikitungo niya. So paano niya kinaya lahat yon, yung hindi ka maintindihan ng sarili mong pamilya? Anong ginawa niya? Well, ang sagot, wala siyang ginawa. Hindi siya lumaban, hindi siya nagalit kahit na sinasaktan na siya o tinatrato ng hindi maganda. Tiniis niya lang lahat ng may pasensya. At kapag may nagtatanong, bakit ka nagpapaganyan? Bakit hindi ka lumaban? Alam niyo na siguro yung sagot niya. Hindi galing sa sarili niya, kundi galing ulit sa kasulatan. Sabi rito, ang pasensya, ang pagiging maawain at totoo. Yun yung totoong daan para maging tama sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At yan ang pinaniniwalaan niya. Kaya kung iisipin natin, grabe no, ang pagkabata ni Jesus ay tahimik pero sobrang lakas. Ang guide niya, palaging nasusulat. Ang mga gawa niya, puro kabaitan, kahit sa maliliit na paraan. At ang sagot niya sa mga problema, pasensya. Yung lakas niya galing sa salita ng Diyos, hindi sa rules ng tao. Kaya heto ang iiwan kong tanong para sa'yo. Sa mundo mo ngayon, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, paano kaya makakagawa ng pagbabago yung simpleng pasensya at kabaitan? Isipin mo,